Pinayagan ng Estados Unidos ang pagdating ng 30 unit ng F-negatibo, 16 na para sa Philippine Air Force. Sa puso ng Pilipinas, kung saan ang azure na kalangitan ay walang katapusang kahabaan sa mga islang Esmeralda, at mataong mga lungsod, isang makabuluhang kaganapan ang pumukaw sa larangan ng pambansang depensa. Ang balita ng $2.5 bilyong gawad mula sa Estados Unidos, upang pahusayin ang mga kakayahan ng Philippine Air Force na may 30 F-negatibo, 16 na fighter jet, ay nagpasiklab ng mga damdamin at debate sa buong kapuluan. Para kay Captain Miguel Santos, isang batikang piloto sa Philippine Air Force, ang pag-unlad na ito ay nangangahulugan ng higit pa sa pag-upgrade sa sasakyang panghimpapawid. Sinasagisag nito ang panibagong pangako sa pangangalaga sa kanyang tinubuang bayan, isang gawaing inialay niya sa kanyang buhay mula nang pumasok siya sa militar ng diretso sa labas ng universidad. Habang nakatayo siya sa tarmac ng Clark Air Base, pinapanood ang una sa mga bagong jet na dumaan sa ilalim ng maliwanag na tropikal na araw, naramdaman niya ang paglakas ng pagmamalaki na may halong pag-asa. Ang pagdating ng mga F-negatibo 16 na ay minarkahan ng isang pagbabagong punto para sa Air Force, na matagal nang umaasa sa tumatandang sasakyang panghimpapawid upang magpatrolya sa malalawak na hangganang pandagat ng bansa, at tumugon sa mga banta sa seguridad sa rehiyon. Ang grant ay hindi lamang isang transaksyon ng hardware ng militar, ito ay isang estratehikong alyansa sa pagitan ng mga bansa, isang testamento sa ibinahaging halaga ng demokrasya, at pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa harap ng mga umuusbong na geopolitical na hamon sa rehiyon ng Asia-Pacific. Sa Maynila, hinarap ni Pangulong Ramirez ang bansa sa isang talumpati sa telebisyon, na binibigyang diin ang kahalagahan ng grant sa pagpapatibay ng pambansang seguridad at paggawa ng makabago ng sandatahang lakas. Ang mga fighter jet na ito ay hindi lamang mga makina ng digmaan, deklara niya, kundi mga tagapag-alaga ng ating soberanya, at tagapagtanggol ng kalayaan ng ating bayan. Habang ang politikal at estratehikong implikasyon ng grant ay pinagtatalunan sa mga tanggapan ng gobyerno at internasyonal na mga forum, para kay Kapitan Santos at sa kanyang mga kapwa-piloto, ang pagtuon ay sa pagsasanay at kahandaan. Ang paglipat sa F-negatibo 16 na ay isang maselang proseso na kinasasangkutan ng masinsinang simulation, technical na briefing, at praktikal na pagsasanay. Ang bawat piloto ay kailangang umangkop sa mga advanced na kakayahan ng mga jet, na pinagkadalubhasaan ang kanilang liksi at firepower, habang sumusunod sa mahigpit na mga protocol sa pagpapatakbo. Lumipas ang mga buwan habang ang Air Force ay sumailalim sa panahon ng pagbabago. Ang mga bagong hangar ay itinayo, ang mga pasilidad sa pagpapanatili ay na-upgrade, at ang pakiramdam ng pagkaapurahan ay lumaganap sa airbase, habang ang unang eskwadron ng mga F-negatibo 16 na ay idineklarang operational. Napili si Kapitan Santos na manguna sa inaugural mission, isang regular na patrol sa kahabaan ng Western Seaboard kung saan madalas na kumukulo ang mga alitan sa dagat. Habang ikinakabit niya ang kanyang sarili sa sabungan ng kanyang makinis, at pilak na F-negatibo 16 na, nadama ni Kapitan Santos ang pag-usad ng adrenaline at responsibilidad. Ang kanopi ay nagsara ng isang sumisitsit, at ang jet ay umungal sa buhay. Ang mga makina nito ay dumadagundong sa airstrip. Sa isang mabilis na pagsaludo sa ground crew, si Kapitan Santos ay nagtaksi papunta sa runway. Ang kanyang isip ay nakatuon at ang kanyang mga sentido ay tumaas. Ang kalangitan ng Pilipinas ay bumungad sa ilalim niya, isang malawak na kalawakan ng asul na pinupunctuated ng mga isla at barko na naglalakbay sa azure na tubig sa ibaba. Ang F-negatibo 16 na ay tumugon sa kanyang mga utos nang walang kahirap-hirap. Ang avionics nito ay umuugong ng may katumpakan habang siya ay umakyat sa langit. Ang pakiramdam ng kalayaan at kapangyarihan na dulot ng pagpilot sa naturang makina ay hindi maikakaila. Ngunit gayon din ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Habang nagpapatuloy ang pagpapatrolya, nanatiling matalim ni Kapitan Santos ang radar,
na sinusuri ang anumang senyales ng hindi otorisadong sasakyang pandagat o kahina-hinalang aktibidad. Ang mga advanced na sensor ng F-16 na ay nagbigay sa kanya ng real-time na data, na nagpapataas ng kanyang kamalayan sa sitwasyon at nagbibigay daan sa mabilis na paggawa ng desisyon. Lumipas ang mga oras ng walang insidente, ngunit ang kaalaman na pinoprotektahan niya ang mga interes ng kanyang bansa, ay nagpuno sa kanya ng isang malalim na pakiramdam ng katuparan. Sa abot tanaw, isang serye ng maliliit na blip ang lumitaw sa screen ng radar, na nagkumpol malapit sa isang pinagtatalunang bahura kung saan ang mga tensyon ay kumulo nitong mga nakaraang buwan. Nagradyo si Kapitan Santos upang mag-utos, ipinadala ang mga coordinate at humihingi ng pahintulot na mag-imbestiga. Ang kanyang kahilingan ay mabilis na ipinagkaloob, at inayos niya ang kurso, na ginagabayan ang kanyang F-16 na patungo sa eksena. Habang papalapit siya sa bahura, nakita ni Kapitan Santos ang ilang sasakyang pandagat na nakikibahagi sa tila hindi otorisadong dredging operations. Ipinaabot niya ang visual confirmation para mag-utos. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng pahintulot na magsagawa ng low-altitude pass upang hadlangan ang karagdagang aktibidad. Ang dagundong ng mga makina ng F-16 na ay umalingaw-ngaw sa tubig, na nakakuha ng atensyon ng mga sasakyang pandagat sa ibaba. Sa pagsasanay na katumpakan, si Kapitan Santos ay nagsagawa ng isang serye ng mga madiskarteng manyobra, ng husto sa pagbabangko upang ipakita ang kakilakilabot na kakayahan ng jet. Malinaw ang mensahe, ang hukbong panghimpapawid ng Pilipinas ay mapagbantay at handa na ipagtanggol ang integridad ng teritoryo nito. Nag-atubili, ang mga sasakyang dagat ay huminto sa kanilang mga operasyon, at nagsimulang umatras, ang kanilang mga tauhan ay nagbabadya ng mga sulyap sa kalangitan. Si Kapitan Santos ay nagpapanatili ng isang mapagbantay na pagbabantay hanggang sila ay ligtas na lampas sa karagatan ng Pilipinas, pagkatapos ay nagradyo sa kanyang ulat upang mag-utos. Nang ibalik niya ang kanyang F-16 na patungo sa Baise, nakaramdam siya ng tahimik na kasiyahan dahil alam niyang itinaguyod ng kanyang misyon ang mga prinsipyo ng soberanya at pagpigil. Bumalik sa lupa, habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot tanaw at naglagay ng ginintuang kulay sa airbase, si Kapitan Santos ay nagmuni-muni sa mga pangyayari sa araw na yon. Ang pagdating ng mga F-16 na ay nagpahayag ng bagong kabanata para sa hukbong panghimpapawid ng Pilipinas, na tinukoy ng pinahusay na mga kakayahan at hindi natitinag na pangako sa pambansang depensa. Habang tumitingin siya sa hinaharap, alam niyang mas ligtas ang kalangitan sa ibabaw ng kanyang minamahal na tinubuang bayan, dahil sa mga jet na nakahanda na ngayong ipagtanggol ito. Sa buong kapuluan, mula sa mataong mga lungsod hanggang sa malalayong isla na mga baryo, kumalat ang balita tungkol sa misyon ni Kapitan Santos, na pinupuno ang mga puso ng pagmamalaki at pagtitiwala sa kakayahan ng Air Force na protektahan at maglingkod. Ang US$2.5 bilyong gawad mula sa Estados Unidos ay hindi lamang nagdala ng 30 negatibo 16 na unit, nagdulot ito ng panibagong pakiramdam ng seguridad at pag-asa para sa mapayapang kinabukasan sa himpapawid ng Pilipinas.